Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus, salamat po muli, mahal na Panginoon, sa paglangis mo, aming banal na gawain, sa pagkilos mo, sa aming pananambahan, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na nakadalo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa mga kapatiran, sa natapos po na masamang panahon, mahal na Panginoon, ang paghagupit ng bagyo, mahal na Panginoon, sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa mga kapatiran, sa kanilang mga pananim at sa kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Sa kabila ng 2 araw na wala naging pasok, mahal na Panginoon, ngunit kami iningatan mo, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa bawat pamilya na mga kapatiran, maging sa aming mga kamanggagawa, mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar na nahagupit ng bagyo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa pangkalahat ng panalangin po namin, mga pastor, Evangelista with Israel Almeida, aming beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, mahal na Panginoon, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa ko sa kanakin, mahal na Panginoon. I need your power and anointing, O Lord God. Bless the word, Father of Jesus. Please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, O Lord God. Use me, Lord, to preach your gospel. With love and power, Father of dearest Jesus. I need more anointing from you, Lord God. Please, dearest Jesus, bless the word. Use me, Lord. Thou shalt not believe hindrances. I command you us out in the name of Jesus. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts. We forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say Amen. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat natin mga kapatiran, sa mga nakadalo sa araw na ito. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga viewers, sa ating mga manggagawa, nandyan na kasubaybay sa ating banal na gawain. Hallelujah. Salamat po muli sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng grabe 2 araw na walang naging pasok ang mga estudyante, at tayo ay talagang nakaranas na naman ng hagupit ng masamang panahon. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon sa proteksyon na ipinagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga patotoo ng ating mga kapatiran. Salamat sa mga nagte-text at tumatawag sa pag-iingat sa inyo. Ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa lugar po ng Santa Ana, Cagayan, na meron tayong mga kapatiran. Hallelujah. Sa iba't ibang lugar po na tinamaan ng bagyo. Hallelujah. Na talagang hagupit. Hallelujah. Metro Manila, kahit saan, sa patio ng Pangasinan. Hallelujah. Sa lahat na ng mga tinamaan ng 1, 2, 3, 4, 5 na signal ng bagyo. Hallelujah. Kaya dito sa atin sa La Union, grabe. Kumbaga hindi naman masyado tayo naapektuhan, pero yung hangin, hallelujah, yung atin naman mga bubong, hallelujah, talagang yung iba'y talagang gusto na yatang palitan, hallelujah, ng hangin. Pero wala tayong magagawa. The Lord will provide, hallelujah. Kaya nga, and we know all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay, pinapainturutan, hallelujah. At nung linggo, mga kapatid ko, sa kabila ng tayo po'y mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mainit ang ating pagsamba at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa Metro Manila naman pala, iba naman ang init na nangyari, hallelujah. Nagkaroon ng malawakang kaguluhan, hallelujah. Dahil talagang yun nga po'y pala'y September 21, hallelujah.
na kung saan yun po pala yung ano ng marsyado. Hallelujah. Kaya nandun ang kaguluhan sa iba't ibang lugar. Naggasik ng kaguluhan yung mga kabataan, pati yung mga hallelujah, iba't ibang grupo. Ang tatapang, ngunit ang kanilang tapang ngayon ay nandun sila sa kulungan, nag-iiyakan naman. Kaya grabe. Talagang pag ikaw ay nakiisa sa masama, talagang magiging masama ka rin. Kaya kapag ikaw ay nakiisa sa mabuti, magiging mabuti ka. Kahit na ikaw ay masama, pag nakiisa ka sa mabuti, magiging mabuti ka. Amen! Pero pag ikaw ay masama at sumama ka pa sa masama, ay talagang walang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, huwag natin tularan ng masama. Bagkus ang atin tularan yung mabuti. Sabi ng John, 1 John chapter 1, verse 11, sundan natin mga banig ko sa Lucas. Kaya nga ito sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapanggagawa, sa ating mga kapatiran, sa lahat na po na nandyan, sa inyong mga tahanan, talagang ang sanlibutan ay nilulukuban na ng kasamaan. Hallelujah. Talagang ang mga tao, nagiging alipin na ng iba't ibang klaseng kasamaan. Iba-ibang klase kasing kasamaan, mga kapatid ko, talagang hindi na natin malaman kung ano ang nangyayari sa iba't ibang lugar sa sanlibutan. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba yung dagat. Sa ating bansang Pilipinas, sinatamaan na tayo ng hagupit ng bagyo. Terrible. Lindol. Iba't ibang lugar na tinatamaan ng lindol. Ang pagbaha. Kaya nga mga kapatid ko, pag naaalala ko yung panahon ni Noah, kaya para malapay Noah, nagpagawa ng sasakyang pangtubig kay Noah. Yung maglilingkod sana sa Diyos ang ililigtas. Isasakay dun sa daong ni Noah. Kumbaga sa ating panahon ngayon, sasakyang pangtubig. Ang ililigtas sana dun pala, yung mga maniniwala kay Noah sa pinapangaral niya na salita ng Diyos. Kaso walang kapangyarihan, walang signs, wonders, and miracles. Puro salita lang. Kaya pinaintulot alam na Panginoon na nagbaha para yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, sila yung mapapahamak. Yung pamilya ni Noah ang naligtas. Yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, at yung kanyang mga manugang na mga babae. 8 lang sila ang naligtas. Kaya yung nandun na ang malawakang pagbaha, yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, sila yung nagsisisigaw na maawa si Noah. Bigyan sila ng pagkakataon. Kaso nga, wala na eh. Baha na eh. Kaya yung mga hayop na pinili ng Diyos, yun yung mga dumalo sa panawagan ni Noah. Sila yung tinawag eh. Eh yung ayaw maniwala sa Diyos, mga tao sana yung maglilingkod sa Diyos, yun ang isasakay dun sa Ark of Noah. Eh kaso mga hayop. Eh tayo naman, sa ating panahon, hindi naman tayo mga hayop. Tayo yung mga tupa ng Diyos. Amen! Tayo yung pinili ng Diyos, yung mga naniniwala na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun yung mga tupa ng mahal na Panginoon. Yan ang sabi ng John chapter 10, verse 27 and 28. Yung makikinig ng salita ng Diyos, yun yung mga tupa ng Diyos. Kaya nga sa ating gawain, mga kapatid ko, yung mga tupa talaga ng Diyos, yun yung mga matalimahin, masunurin, mababait. At meron din palang mga kambing sa iglesia ng Diyos. 2 palang klaseng hayop na nilagay ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia. Mga kambing at mga tupa. Ngayon, mabalik tayo doon kay Noah. Tingnan nyo, pinaintulutan ng Diyos yung pagbaha. Kaya ngayon, problemado ang ating bansang Pilipinas. Talagang Luzon, Visayas, Mindanao na yan. Yung nagiging topic, halos
Grabe, ilang buwan na nagiging topic. Magmula pa yata nung Mayo. Panahon ng pag-ulan, ng bagyo. Yung pinag-uusapan yung flood control. Ayan. Malawak ang pagbaha. Kaya merong bagyo para makita ang pagbaha, iba't ibang lugar na yung tatamaan ng malawak na pagbaha. Ayan na, yung sinasabing ang problema na. O, sino mga nakinabang? Yung ilang mga tao ang nakinabang. Ang ating bansang Pilipinas, pinag-uusapan na ngayon sa buong mundo na ang Pilipinas, baha. Tapos yung mga umatin doon sa September 21 ng linggo, ayan, sabi nila, hindi baha ng tubig, kundi baha ng mga tao. Baha ng mga taong mag-aasik ng kaguluhan. Kasi ang sinisigaw nila doon, yung sa kabilang partido, yung kay Duterte, kay BBM, grabe oh. Alam nyo, yung ating mga presidente, wala namang maitutulong sa atin. Sila lang yung nangunguna sa ating bansa eh. Nilagay din ng Diyos yan para may mangunguna sa ating bansa. Yan ang sabi ng Romans chapter 13, verse 1, 2, 3. Inilagay sila para pangunahan yung ating bansa. Pero sabi nga, mapalad ang bansa na merong Diyos. Mapalad yung bansa na naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ito'y malawak na dapat pangunawa. Hindi really yun ang kailangan. Ang kailangan yung Diyos na tumutugon ng panalangin, yung Diyos na nagbibigay ng pagbabago sa tao, yung Diyos na nagbibigay ng kaawaan sa mga tao pag maglingkod sa Diyos, mapapatawad ang kasalanan, magbabago, mapapagaling ang makaramdaman, magkaroon na maayos na buhay dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, maligtas ang mga tao na maglilingkod sa Kanya. Amen! O saan yan? Sa panahon ni Noah yan. Si Noah naglingkod sa Diyos, di pamilya ni Noah ang naligtas. O malawak na pagbaha din yun, ha? Buong mundo yun. Hindi lang Metro Manila. Hindi lang Visayas, Mindanao. Buong mundo yun na pagbaha. Imagine, pinaintulutan ng Diyos. O walang doon, ha? Wala pa yung graft and corruption doon. Wala pa yung mga sakim sa salapi. Wala pa yung mga sakim sa kayamanan. Pero pinaintulutan ng Diyos. Bakit? Para ipakita ng Diyos na kaya niyang pugnawin ang sanlibutan ito pag ginusto niya. Amen! O pinugnaw ng mahal na Panginoon sa panahon ni Noah ng baha ng tubig. Ngayon, hindi na baha ng tubig. Ang sinasabi ng Biblia, baka magbabaha naman ng apoy. Impyerno na ang sanlibutan ito. Kaya tignan nyo, ang nangyayari sa buong sanlibutan, iba't ibang klase na kapahamakan ng inikilos ng demonyo. Ang demonyo nang may gusto niyan, lahat alipinin ng kasalanan, alipinin ng bisyo, alipinin ng masamang ugali, lahat magiging sakim. Yan ay nandyan din sa Mateo chapter 24. Magkakaroon ng matinding salot sa buong sanlibutan. Kaya tayo apektado na, mga Kristiyano. Pero magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Dahil meron tayong Diyos na tinatawagan, protektado tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Ang iniisip ko nga, lagi na lang yun sa panahon ni Noah. O hindi naging mayaman si Noah. Hindi nagkaroon ng maraming sasakyan. Hindi nagkaroon ng maraming bahay. Hindi nagkaroon ng maraming pera. Yung paglapit niya sa Diyos, yung pag-ibig niya sa Diyos, yun ang kanya naging kayamanan. Kaya tingnan niyo, ang kayamanan niya doon, yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, mga anak at mga manugang na babae, at ang naging tugon ng Diyos. Proteksyon. Pati yung mga hayop na walang kaluluwa, yun ang naligtas. O tingnan nyo,
lahat ng hayop na nandun wala lang yata dun buhaya Meron bang buhaya dun sa Ark of Noah? Wala akong nabasa na buhaya dun. Alligator, wala. O kaya tingnan nyo, sa ating panahon nandiyan ang mga buhaya. Mga buhay na mga buhaya. Mayayaman na mga buhaya. Ay, Diyos ko. Kaya pag ginabasa ko yung kay Noah, oo nga, ba't walang naligtas sa mga buhaya dun? Kaya grabe. Ang naligtas dun, iba-ibang klaseng hayop Kasi yung buhaya, kumakain na ng tao, hindi siya pwedeng kainin ng tao. Oh, yun ang tignan nyo. Pero lahat ng mga klaseng hayop na nandun na naisakay ni Noah sa daong niya, pwedeng kainin ng tao. Oh, pwedeng kainin. Kaya lahat ng nandun na nakasakay sa Ark of Noah ng mga hayop, yun ang nagiging minsan pagkain natin doon sa mga may gusto. Ayan, kakain. Imagine mga lumilipad na mga ibon, iba-ibang klaseng ibon, lumilipad. Mga iba-ibang klaseng gumagapang sa lupa na mga ahas. Oh. Wala yata din yung ahas na dumaya kay kay Adan at saka kay Eva Parang wala dun sa Ark of Noah Oh. Paano yung dumaya kay Eva at Adan na ahas, nagbukas ang ng kaisipan ng masama at mabuti. Yun yung nandun sa Genesis chapter 3. Nung nabuksan yung kaisipan ni Adan at ni Eva, yung ahas na dumaya. Kaya pala, ang sanlibutan, dinadaya ng mga magagandang pangungusap ng mga tao. Sila yung nagkukunwaring mga mababait, pero bandang huli, tutuklawin na pala sila. Liligkisin na pala sila. Ganun ang nangyayari. Kaya pati yung buhaya, wala akong nabasa dun sa Ark of Noah na buhaya. O yan, nangyayari ngayon sa sanlibutan. Maraming tao na gumagawa ng kasalanan, pinahinturutan ng Diyos para makita yung masama at mabuti. Tignan nyo, basahin natin. Hindi kasi salita lang itong ating pinag-aaralan, kundi mababasa natin. Nandyan pa sa, nabanggit natin nung nakaraan sa Galatia, na kung saan, sabi nga natin, ang sanlibutan ay punong-puno na ng karahasan. Ang sanlibutan, punong-puno na ng gawaing mga kademonyuhan. Pero magpasalamat tayo dahil tayo noong araw yan ang ating buhay. Pero ngayon, pinapaging banal na tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kaya 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sino ayaw magbago? Kung yung Diyos mismo nagmamahal sa atin, yung Diyos na nagkatawang tao, hindi ng pagkakatawang tao ang pinakita ng mahal na Panginoon, na mga may karamdaman, pinagaling, may mga problema, nilutas sa mga problema, binago ang mga buhay, mga masamang tao, binago ng Diyos. Hindi lang ganun ang ginawa ng Diyos, na bayubay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo lahat ay matubos sa ating makasalanan. Tayo dapat ang ipako sa krus, pero ang Diyos mismo, inako niya yung ating kasalanan. Siya ang napako sa krus para ikaw at ako, tayo lahat na maglingkod sa Diyos ay maligtas. Everybody say, praise the Lord! O ngayon, sa malawakang problema ng pagbaha, nandun, sa panahon na ni Noah yan, naumpisahan. Kaya ngayon, nangyayari na lang, iba't ibang lugar na, hindi naman bansang masamang-masama ang Pilipinas.
Then nandito yung propeta ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Amen! Nilagay ng Diyos yung propeta sa ating bansang Pilipinas para lahat na maniniwala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay maliligtas. Everybody say, praise the Lord! Dahil ang dala ng ating Pastor Evangelista Willie Estrada Almeda, ating beloved Mama Dinstan Pastor Lina Comon Almeda, at mga Almeda family, Comon family, at nandiyan na ngayon ang ating mga beloved ministers, mga apo at mga great-grandchildren, at sa mga naunang manggagawa, mga ordained preachers, mga prayer warriors, mga preachers, nakasama-sama na ating parents in the Lord. Ang aming ipinangaral ay salita ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Kung mapapakinggan mo yung pag-ibig ng Diyos, ikaw ay kayang baguhin. Ang problema mo'y lulutasin, ang karamdaman mo'y pagagalingin, ang magulong buhay mo'y aayusin. Kaya lahat ng mga nandyan sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, kung lahat sana sila'y maglilingkod lang sa Diyos, ang kailangan natin ay ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nandito ang tunay na propeta ng Diyos. Ang panalangin ng ating mga pastor, ang buong bansang Pilipinas ay nakinabang. Everybody say, praise the Lord. Tandaan po niyan, ang bansang Pilipinas, tayong lahat na nandito, magmula po noong 1975, ngayon 2025 na, 50 years na, ang gawain ito, nakikinabang ang bansang Pilipinas, dahil ang propeta ng Diyos ay nag-aral ng katotohanan, nag-aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Hindi reliyon ang pinangaral. Hindi reliyon ang ipinangaral ng ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, kundi relasyon sa Diyos. Kaya kung lahat ng ating mga government official, lahat ng tao sa buong mundo, magkaroon ng relasyon sa ating mga Panginoon, kikilos sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kikilos ang Diyos. Kaya blessed is the nation. Mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Hindi Diyos-Diyosan. Hindi ribulto. Mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Ang ating mahal na Panginoon Jesus na ipinangaral ang ating mahal na pastor. Siya ang Diyos na kailangan natin. Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Everybody say, praise the Lord. Basahin muna natin yung salita ng Diyos. 1 John, chapter 1, verse 11. At sa Galatia, kapitulo 5, 19 hanggang 21. Dito po sa aklat ng ikatlong 1:11, minamahal, huwag mong tularan ang masama. Amen! Kundi ang mabuti. Hallelujah! Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Hallelujah! Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. O, tingnan nyo ang liwanag na nangyari noong linggo. Hallelujah! Grabe, ang kinurala ng mga tao yung gumagawa ng masama. Ayan. Nagdamay-damay sila. Nagsama-sama sila. Kaya ngayon, umiyak sila sa kulungan. Yung kalama kasama, ayan, hindi sila tinutulungan. O sino yung mga nandyan sa likuran niyan? Yung mga pinagsisigawan natin, na hinahangaan natin. Diyos ko, talagang tatawag din pala ang tao sa Diyos pag wala ng pag-asa. Lalapit din sa Diyos ang mga tao. Kaya wag mo nang hintayin na magkaroon ka ng cancer. Wag mo nang hintayin na ikaw ay maparalyze. Wag mo nang hintayin na ikaw ay mabulag. Magkaroon ng ketong, magkaroon ng AIDS.
bago ka lalapit sa Diyos. Lahat na nga ng ating mga ginagawa, papunta sa impyerno nung araw na wala pa rin sa ating mga Panginoon. Kaso ngayon, nangyayari at nagaganap uli. Kaya tingnan nyo dito sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Pakibasa ating Bible reader. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Hallelujah. Pakikiapid, Amen. karumihan, kalibugan, 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, Hallelujah. mga pagkabahabahagi, Amen. mga hidwang pananampalataya, Hallelujah. 21, mga kapanaghilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang liwanag talaga ng salita ng Diyos sa ating napag-aaralan. Yung binasa natin na isa, na kung saan, huwag natin tularan ang masama. Huwag natin gayahin yung mga gumagawa ng masama. Ngayon dito pa sa Revelation chapter 22, verse 11, Apocalypse 22:11. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo, ang mga liko, magpapakaliko-liko pa. Kaya talagang liko na ang lakad. Sa ating paglilingkod sa Diyos, sabi nga nila dati mga Katoliko, ngayon, liko, nandun. Katoliko. Kaya, liko na. Ang landas sa mga tao. Ang masama ay magiging masama ng masama. Pero meron dyan, ang marumi ay magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Ang banal ay magpapakabanal pa. Saan yan? Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagiging matuwid ng aming buhay. Nagiging banal ng aming buhay. Dahil without peace and holiness, no one can see the Lord. Ibig sabihin yung mga tao na nandyan, na alipin ang kasalanan, alipin ang iba't ibang klaseng gawain makasanlibutan, walang kapayapaan yan sa puso't isipan. Kaya magulo. Wala silang direksyon sa kanilang buhay. Mayaman na, nagpapakayaman pa. Milyonaryo na. Naging bilyonaryo na. Naging trilyonaryo na. Grabe. Ang nagiging kayamanan nila, sobra-sobra na. Marami na. Doon ko lang napag-aralan, sabi nga, ang ating bansang Pilipinas, sabi baon na sa utang. Baon na sa utang. Ang ating bansang Pilipinas. Kaya kawawa yung ating mga anak. Magkakaroon tayo ng mga apo. Magkakaroon pa tayo ng mga apo. Baon na sa utang. Ngayon meron ako naisip. Sana lahat ito mga nagkamal ng kayamanan, sobra-sobra ng kayamanan, maawa kayo sa ating mga mahal sa buhay. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Nandito kayo sa bansang Pilipinas. Baon sa utang ang Pilipinas. Halos lahat yata ng presidente
nangutang. Lahat ng mga leader ng ating bansa nangutang para may itustos sa pangangailangan ng mga tao sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Nabaon ng nabaon. Kaya kumbaga ang pinag-uusapan natin, baha. Iilan lang yung nakinabang. Ang Pilipinas, unti-unti nang lumulubog sa tubig. Dahil sa ginawa ng ilan nating mga kababayan na nandito naman sa Pilipinas, hindi kayo nagkaroon ng malasakit sa inyong bansa. Tapos kakantahin nyo pa yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi ba yan ang ating napag-aralan nung tayo'y mga nag-aaral? Kayo mismo na mga opisyalis ng ating gobyerno, kayo mismo na mga nandyan sa mataas na posisyon, ang kinakanta natin nung araw, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iba na pala ngayon eh. Oh. Ano na? Kaya nga, itong nangyari ngayon, magiging bukas kaisipan na. Yan tinan nyo, kahit anong gawin ng tao ngayon sa sanlibutan. Ayan, baka nakakatakot mangyari sa inyo, baka mamaya isang araw. Huwag naman sana may pahintulot na kayo mismo aatakihin na sa puso. Kung meron kayong puso, aatakihin kayo. Baka isang araw, kayo na mga mayayaman, uupo na kayo sa wheelchair. Kahit na bumili kayo ng sarili niyong ospital, kahit bumili kayo ng marami yung gamot, pag itinultok na ng Diyos ang buhay niyo, wala na. Hindi na kayo makakagulapay, tandaan niyo yan. Kaya ang mabuti pa, lahat ng mga nandyan, sa mataas na posisyon hanggang sa pinakamababang posisyon, kayo na mismo mag-ambag-ambagan na kayo, bayaran niyo ang utang ng Pilipinas para makaahon ang ating bansang Pilipinas sa utang, para yung ating mga anak, yung ating mga apo, makita naman nila ang ganda ng Pilipinas. Dinadayo ng mga turista ang Pilipinas, pero hindi nila alam, ang Pilipinas pala ay baon na baon sa utang. Kaya, grabe. Pag naiisip ko yan, kawawa naman yung aking mga anak, yung aking mga apo, at yung aking magiging mga apo, yung mga apo pa ng ating mga kapatiran. Sabi nga, meron naglabas ng bawat bata raw ngayon 2025 na ipinanganak, bawat isa na bata, meron na kagad utang na 150,000. Hindi pa nabubuhay. Hindi pa nakapag-aaral ng maayos. Hindi pa nakakakain ng masaganang pagkain. May utang na sila. Kawawa naman yung ating mga anak at yung ating mga apo. Grabe, Tapos, sasabihin nila, mahal nila ang Pilipinas. Ngayon nyo ipatunayan na mahal nyo ang Pilipinas, magbayad kayo ng utang ng Pilipinas. Bayaran nyo yung utang na inutang ng ating mga presidente, bawat nanungkulan na presidente sa ating bansa, nagkaroon ng utang. Tayo, hanggang ngayon, nagbabayad pa ng utang. Kawawa naman yung ating mga anak, hindi pa lumalaki, may utang na rin. Grabe. Kaya nakakatakot na ito. Ang nangyari kasi, bakit? Nandito kasi, Sabi rito sa Galacia, at hayag ang mga gawa ng laman sa mga tweet ay mga ito. Pakikiapid, ayan. Karumihan, kalibugan, ayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panilibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababagi, mga hidwang pananampalataya. Ayan,
pati mga lingkod daw ng Diyos, nadamay na. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga tao na gumagawa ng masama, madaling makahawa. Yung mga gumagawa ng mga hindi maganda, pag yan na naging kaibigan mo, mahahawa ka kagad. Pero bakit doon sa mga gumagawa ng mabuti, uusigin pa? Yung mga nangangaral ng katotohanan, uusigin pa. Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos sa may kapangyarihan, uusigin pa. Kaya totoo ang demonyo. Totoo talaga si Satanas. Kaya ang sanlibutan, nilukuban na ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit salamat, meron gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nandito, nilukuban kami ng kapangyarihan ng Diyos. Nilukuban kami ng pag-ibig ng Diyos. Namin pinapangaral ang katotohanan. Dahil kapag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. Dito po sa aklat ng unang Korinto 2, talata po 4 at 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa salitang panghikayat Amen. ng karunungan, Hallelujah. kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Balikan natin yung sa 3 John chapter 1, verse 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Ayan. Yung mga gumagawa ng masama, sinasangkalan na nila ang Diyos. Mga lingkod daw sila ng Diyos. Mababait daw sila. Mga makadiyos daw sila. Kaya nga pag nag-o-opening sila ng prayer, ayan, nandyan, nagdadasal naman sila. Pero nasan yung dasal nila? Walang gabay at patnubay ng Diyos. Wala nangyayari. Kaya nandun mismo sa kanila ang kaguluhan. Nandun na mismo yung pagkabahabahagi. Pagkakampi-kampi. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya delikado na ang ating kapanahunan. Pero salamat sa Diyos, dito sa ating banal na gawain, yan na, binasa natin sa unang Korinto. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang inyong pananampalataya huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Masasalig pala ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos sa kapangyarihan mismo ng Diyos. Kasi ikaw mismo ay matanggap mo yung pagbabago ng buhay mo. Matanggap mismo ikaw yung kapatawaran ng kasalanan. Dahil pag napatawa na yung kasalanan, ang karamdaman mo'y gagaling, ang problema mo'y malutas, ang buhay mo'y mababago. Dahil ang demonyo Satanas, siya ang may akda ng kasalanan. Ngunit ang Diyos may akda ng kaligtasan kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord! Kaya doon pa lang sa panahon ni Noah, nandun na yung kasalanan na ginawa ng mga tao. Inanod sila ng baha. Inanod ng baha. Ngayon, ang nangyayari, tignan nyo, kawawa ang bansang Pilipinas. Inaanod na ng baha ang mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Inaanod na ng kasalanan ang mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya wala na. Grabe, nakita ko nung linggo, pinakita naman sa TV,
sa cellphone, nanood ako. Nako, pati yung mga personalities, pati mga may aral. Nako, grabe. Meron ang nakalagay pa na placard nila. Mamatay na raw sana ang mga magnanakaw. Naku, kawawa naman. Kawawa naman. Pag namatay sila, walang magpapalibing. Ang dami yan. Yung mga nanggulo, kung magkakadamatay na yan, wala magpapalibing sa kanila. Ano, mass grave? Ililibing na sila? Mag-iiyakan na lang yung mga loved ones? Parang panahon na naman ng COVID. Buti pa yung panahon ng COVID, nakabuti. Oh? Nabawasan ang populasyon sa buong mundo. Nakabuti nga yung COVID. Nabawasan ang populasyon ng tao sa buong mundo. Pero yung mga naglilingkod sa Diyos, lalong tumatag dahil nandun yung aming pagtawag sa Diyos sa kami ingatan at proteksyonan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Nandun, nakapag-ayuno kami. 10 araw, 21 days, 40 days. Bakit? Yan ang kapangyarihan ng Diyos na pinagkaloob sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandun yung panalangin ng mga taong matuwid. Pinakinggan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Napakinabangan, napakabait ng Diyos. Kaya yung panahon ng COVID, totoo yan. Nagkaroon tayo ng social distancing. Nadisiplina yung mga tao. Nadisiplina eh. Nagkaroon ng social distancing, walang siksikan. Wala. Nandiyan Bago ka makalabas sa isang barangay, kukuha ka muna ng permit sa barangay. Pupunta ka sa munisipyo, kung magbabiyahe ka, kung magta-travel ka. Napaganda, napabuti. Yung panahon ng COVID. Kaso, nabawasan ang populasyon sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, sa buong mundo. Ngayon, itong nangyayari na kaguluhan sa iba't ibang lugar na, parang gano'n na rin nangyari. Nababawasan ang populasyon nila. Nababawasan ang mga tao sa kanilang mga lugar. Di sa Pilipinas, paano ngayon yan? Yung mga nabaha, wala na, kawawa naman. Hanggang ngayon, dumadaing sila. Dinadaing nila yung mga nanungkulan sa kanilang mga lugar. Bakit daw nagbaha? Kung ginamit daw sana na maayos ang pera, hindi nagbaha. Pinaintulutan ng Diyos para makita natin ang problema ng Pilipinas. Malayo tayo sa Diyos, kaya nangyayari ang mga ganitong bagay. Nagkakaroon na ng mga salot, nagkaroon na ng mga ganyang klaseng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang bagyo, terrible, signal number 1. Sa ibang mga bansa, grabe, talagang malalakas din ang bagyo. Pero ang dali nila nakakaahon. Ang dali nila nakakaano kagad sa kanilang mga lugar. Pero dito sa Pilipinas, parang lubog na tayo. Wala na. Kaya nga ang sanlibutan, nilulukuban na ng kapangyarihan ni Satanas. Pero iba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ipinapangaral namin ang salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito. Pag ang tao maglingkod sa Diyos, maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Pag nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga ating pangangaral ng salita ng Diyos nandiyan sa may 1 Corinto 2:4-5. Hindi sa panghikayat ng salita ng karunungan, hindi sa panghikayat ng salita na ikaw ay bibigyan ng pera, hindi sa panghikayat ng salita
ikaw ay pakakainin, ikaw ay bibigyan ng maraming pera. Hindi! Ang aming pangangaral dito ay may kapangyarihan. Ikaw na tao makasalanan, maglingkod ka sa Diyos, magbabago ka. Ikaw na masama, pag naglingkod ka sa Diyos, magbabago ka, mapapatawa na kasalanan mo. Hindi panghikayat yan. Masasaktan ka nga eh. Imagine, hindi pwedeng bakla at tomboy papasok sa langit. Kailangan babae, ikaw ay magpakababae. Ikaw ay lalaki, magpakalalaki ka. Walang bakla at tomboy na makakapasok sa langit. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang lahat ay iniibig ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya yung mga nandyan sa ating paligid ng mga masama, pag maglingkod tayo sa Diyos, mapapabuti ang ating buhay. Pag naglingkod tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasan. Pagka meron kang Kristo sa puso, meron ka ng kaligtasan, magiging anak ka ng Diyos, magmamana ka ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Last remaining verses, na kung saan sabi nga ng Galatia, Kapitulo 6, 6 hanggang 9. At sa Lucas 10, 19-20. Basa. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 9. Datapwat ang tinuturuan ng sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo. Amen. Sa lahat ng mga bagay na mabuti. Hallelujah. 7. Huwag kayong padaya. Amen. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Hallelujah. 8. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Hallelujah. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo panghihimagod. Amen. Everybody Praise. say praise the Lord. Napakagandang salita ng Diyos, talata ng Biblia. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil darating isang araw, mag-aani tayo. Kung ano yung tinanim natin, aanihin natin yan. Kaya tinanim si Noah, sumunod sa Diyos. Ang natanggap niya, yung proteksyon ng kanyang pamilya. Iniligtas sila ng Diyos sa pangsanlibutang baha. Buong mundo yun, ha? Niligtas. Ngayon, ang buong sanlibutan, mapupugnaw ng apoy. Ang buong sanlibutan. Kaya malapit ang babalik ang ating mahal na Panginoon. Ang ililigtas ng Diyos, yung mga handang-handa ng sumalubong sa ating mahal na Panginoon. Yung mga handa na, naglingkod sa Diyos. Kaya dito sa ating banal na gawain, salamat sa ating mahal na Panginoon, napagdiwang na natin ang 50th church anniversary, Golden Jubilee. Inabot na tayo ng Golden Jubilee ang ating banal na gawain. 50 years na ang ating banal na gawain. Nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nababawasan, lalo pang nadadagdagan. Ang gawain natin, lalo pang lumawak. Ang miyembro, lalong dumami. Everybody say, praise the Lord! Ang mga naglilingkod sa Diyos, lalong dumami. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen! Yang atin ang pinaghahandaan ngayon, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa verse 6, datapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Dito tayo sa last verse, Lucas 19:20. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Lucas 19:20 ang talata. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan Amen. na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang para ay hindi kayo maaano. Amen. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ng mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maano. Kaya tingnan nyo ang salita ng Diyos. Huwag kang matuwa kung ikaw ay gumaling na. Huwag kang matuwa kung ikaw ay nagbago na. Huwag kang matuwa kung ikaw ay pinagpala na. Huwag kang matuwa kung ikaw ay naging anak na ng Diyos. Matuwa at magalak ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ang perfect church. Upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kahit na pintuan ng demonyong Satanas, hindi magtatagumpay sa iglesyang ito. Ibig sabihin, kahit na si Satanas, hindi magtatagumpay sa gawain na ito. Kahit ang buong sanlibutan, magkakampi-kampi kayo, magkakasama-sama na kayo, pagpatungkol sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kayo magtatagumpay. Dahil sabi ng Biblia, upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Everybody say, praise the Lord. Kaya itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito na talaga ang kailangan ng tao sa buong mundo. Lahat. Walang sinisino. Lahat. Kahit ano pang kalagayan mo sa sanlibutan, pinakamayaman ka na. Marami kang ari-arian, marami kang kayamanan, marami kang pera. Pag namatay ka na wala kang Kristo sa puso, tuloy ka sa impyerno. At malapit na darating, hallelujah, ang ating mahal na Panginoon, ang ililigtas ng Diyos, yung may Kristo sa puso. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Praise the mighty name of dearest Jesus. Dahil natin magkaisang magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating mga viewers, sa lahat ng ating makamanggagawa, sa lahat ng lugar na naaabot ng ating banal na gawain. Merong Diyos na nagmamahal sa atin. Merong Diyos na handang tumulong sa atin. Merong Diyos, hallelujah, siyang ating pag-asa, siyang ating buhay. Dearest Jesus is life, and dearest Jesus is life giver. Kaya bawat maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo nagpupuri, umaawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dearest Jesus, for your love that you born and died on the cross of Calvary, Father, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, praise the Lord. Pag-ibig mo'y wagas, di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo.
Hallelujah. ay sa'yo. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. Dahil sa'yo Amen. Praise the Lord. palaging pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Ako ay natubos Hallelujah. kasalanan. Sasambahin Hallelujah. at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Hallelujah. Banal mong Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. aking itaas. Banal mong pangalan namin itataas, mahal na Panginoon. Banal mong pangalan namin pupurihin. Banal mong pangalan ay hindi sasambahin. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. Ikaw ang kailangan ng buong sanlibutan, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 At tagapagligtas. Amen. Praise Jesus. Banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, dalay sa'yo ang aking lakas. Naalay sa'yo aking lakas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ialay na natin sa ating pinakamamahal na Diyos ang ating buong lakas, ating buhay. Lahat ng nasa atin, hallelujah, ipaubayan na natin sa ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah, lahat ng mga anak ng Diyos na narito sa ating pananagwain. At sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan. Wala tayong ibang kailangan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang Diyos ni Noah na nag-ingat at nagligtas sa kanyang pamilya. Yung Diyos ng Jesus Miracle Crusade na ating pinapangaral. Hallelujah! Yan ang makapangyariang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya bawat nandyan sa inyong mga tahanan, sa panahon ng kalamidad, wala tayong ibang inaasahan kundi ang mahal na Panginoon. Sa panahon ng bagyo, sa panahon ng baha, sa panahon ng lindol, at sa panahon ng gera, at kung ano-ano pang mga karamdaman na kumakalat sa sanlibutan, wala tayong ibang proteksyon kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Siya ang Diyos na mag-iingat sa bawat sa atin. Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, magkaisa tayong manalangin sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng mga anak ng Diyos na may mga sakit, may mga iba't ibang klaseng karamdaman. Merong karamdaman sa espiritual, merong karamdaman sa pisikal. Kaya lahat tayo magkaroon ng taus-pusong pananalangin at paglapit at pagsisisi. Dahil lahat ay magkaisa. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal. Sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng aming kasalanan na nagawa sa isip, sa kilos, sa salita, sa lahat ng mga bagay na hindi namin, hallelujah, naging maayos na gawin. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Mahal na Panginoon, hugasan mo kami. Ngayong kabanal-banala mong dugo, mahal na Panginoon, tulungan mo kami na maging maayos ang aming paglilingkod sa iyo, ang aming direksyon ng paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami. Mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran, hallelujah, ano man sakit meron sila, pagalingin mo ang mga problema, lusasin mo mga natitirang bisyo, lahat ng mga kainaan, kasalanan na ginagawa, mahal na Panginoon, alisin mo, mahal na Panginoon. Lahat kami nangangailangan ng tulong mo, mahal na Panginoon, sa pangunat pangkalahat ng panalangin namin, beloved parents in the Lord, beloved Almeida children, Almeida family, Common family,
lahat ng mga beloved ministers at ng mga manggagawa mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat kami nagkakaisang dumadalangin sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, kasama mga prayer warrior, mga elders, mahal na Panginoon. Lahat kami, narito sa iyong banal na gawain, pakinggan mong aming mga panalangin ay mga pagsusumamo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Pangalan ni Jesus, hallelujah. Then sa atin mga isang kamay, sa ating ulo, sa ating katawan na may karamdaman. Isipin natin ating mga pastor na nagrehan sa atin, ating bilad mamatir at mga manggagawa. Lahat tayo mag-rebuke, palayasin natin ang mga sakit, mga karamdaman na sa ating katawan. Yes, Lord, dear Jesus, they shall lay on the sick and the sick shall recover, Lord God. The prayer of a righteous man availeth much, Father, dear Jesus. Hallelujah sa iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Kumilos ka sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, di mo yun ang mga sakit karamdaman. Ma-discuss sa mga anak ng Diyos, lahat ng klase ng sakit karamdaman. Ma-discuss out, matunaw sa aming mga katawan ng mga sakit. Hallelujah, out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems resolved, poverty and vices began. Kahirapan sa buhay, cast out in the name of Jesus. Spirito ng pagkabakla, pagkatumboy, cast out in the name of Jesus. Masamang ugali, cast out in Jesus' name. Kahirapan sa buong mundo, cast out sa Pilipinas. Lahat ng mga gumagawa ng masama, cast out. Hallelujah. Masamang espiritu ng paggawa ng masama, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed in Jesus' name. Thank you for the healing. Thank you, Lord, for the answer of prayers in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo, sama-sama, magtaas ang ating dalawang kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses kasama ang ating pagdaloon. Sabay-sabay tayo mga viewers, lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, at sa lahat na nandito, sa ating banalagwain, at sa ating mga viewers, sa lahat na po na nandyan, sa inyong mga tahanan. Huwag natin kalimutan, laging natin, hallelujah, pinapangaral yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Dahil napakahalaga po yan. Iba yung nanonood ng Miyerkules, iba yung nanonood ng Biyernes, iba yung nanonood ng Linggo. Pati sa ating mga Bible studies, iba yung mga nanonood. Kaya yung requirements ng kaligtasan, yung 4 requirements of salvation, is very important. Una-una, pananampalataya. Pananampalataya nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangan lagi kang makinig. Bigyan mo ng pagkakataon palagi ang mahal na Panginoon na ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos. Dadalo sa gawain na ating malapin para tutubo ay yung pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Pagsisisi sa kasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala, nasusumpungan tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan pagsisihan natin yan. At ang pagsisisi sa kasalanan ay totally, hindi na pagbalik sa kasalanan. Pagtalikod na, totally, sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay gumagawa pa ng kasalanan, maliit at malaking kasalanan ay parehas lang yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na wala hanggan. Kaya wag natin sanayin ang ating sarili sa pagkakasala. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. At kailangan natin mailubog tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins,
Acts chapter 3 verse 19. Kapag ikaw ay naglingkod na sa Diyos, naniwala ka at sumampalataya sa ating mahal na Panginoon at nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, darating na sa iyo yung panahon ng kaginawahan. Kaya sa umpisa pa lang, pananampalataya, Hebrews 11:6, Romans chapter 10, verse 17, pag nabubuo ng pananampalataya mo, lalo ka nang nagiging malapit sa Diyos. At yung pagsisisi sa kasalanan, yan ay importante. Dahil walang makasalanan na papasok sa langit. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa impyerno ang baksak. Yan, nandyan sa Acts chapter 3:19 at sabi pa ng Acts 2:38. At ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Romans 8:9, ang tao na walang Espiritu ng Diyos, ang tao walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Kanya. Romans 8:14, lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Doon pa lang pala magiging anak ka ng Diyos pag meron ka ng Espiritu ni Kristo. Kaya walang kaugnayan ng reliyon ng tao. Walang kaugnayan ang ating sekta, denominasyon na inaaniban. Ang kailangan natin, personal na relasyon sa Diyos. Yung meron kang Kristo sa puso. Yan sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay na anak ng Diyos. Doon pa lang pala magiging tunay kang anak ng Diyos. Kaya sa ating mga viewers, manalangin tayo, tanggapin yung ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga nandyan. Sumunod sa panalangin, sabihin niyo, mapagpalang ang masalangit, pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat na makasalanan. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Maglilingkod na ako sa iyo. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas. Amen. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal. Pangalan ni Jesus, lahat po ng mga baguhan, mahal pa yung mga viewers, mahal pa yung mga loved ones, mga kapatiran, ang mga nagte-text, ang mga tumatawag, at yung mga nagpapaback up prayer ng mga baguhan, ng mga loved ones, ay nasa malalayong lugar, mahal na Panginoon. Abutin mo sila. Mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataon na makadalo at makapaglingkod sa iyo. Sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sa pangunat pangkalatang panalangin namin, beloved parents in the Lord, yung mga Almeida family, common family, mga beloved ministers, at mga manggagawa. Pagpalain mo lahat ng mga baguhan sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Let us pray. Follow this prayer. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, for your love, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, I like to serve you now. I accept you as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dearest Jesus. Bless the beloved brethren, Lord God, foreigner brethren from different countries, from different nations. Write their name in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, spiritually. In Jesus' name, amen. Clap our hands to dearest Jesus. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you. Sa ating mga viewers, sa lahat nating mga kapatiran. Huwag natin kalimutan mga baliko ang ating gawain dito sa Bangkar, sa ating pastoral house Wednesday, Friday, and Sunday. At sa ating Bible study sa Darigayos, bukas, meron po tayong Bible study. This coming Sunday,